Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Brando, 48 taong gulang at tubong Cavite. Mayroon akong maliit na mechanic shop at doon namin kinukuha ng pamilya ko ang pang-araw-araw namin na gastusin. May araw na malakas sa shop at mayroon din naman na araw na mahina. Mabuti na lamang katulad ko ay masipag din magtrabaho ang aking misis. Ilang taon din kaming nag-ipon para makapagbukas ng maliit na karinderya ang asawa ko. Palibhasa, masarap magluto ang misis ko, kaya kahit papano'y marami na rin kaming customers doon. Halos araw-araw na nakabantay sa aming maliit na karinderya ang aking asawa. Kapag umuwi siya ng bahay, madalas ay pagod na pagod pa siya. Maghahaponan lamang siya at matutulog na. Noong una, nauunawaan ko pa siya dahil talaga namang nakakapagod ang trabaho niya. Ngunit kalaunan, nang tuluyang makalimutan na ang responsibilidad sa akin, ay nakakapagtampo pala. Sa sobrang pagkaabala sa trabaho nakalimutan na niya halos tugunan ang pangangailangan naming dalawa sa kama. Mayroon kaming 2 anak. Ang panganay namin ay nasa high school na, habang ang bunso namin na lalaki ay patapos na rin ng elementarya. Madalas na ako na ang nag-aasikaso sa mga anak namin, pati na rin sa paghahatid sa kanilang eskwelahan. Maaga kasing umaalis ang misis ko para mamalengke ng mga iluluto at ititinda niya. Tanghali na. Bakit nandito ka pa, Han? Bungad ko sa aking misis nang maabutan kong nagluluto ito sa aming kusina. Hindi na muna ako pumasok sa karinderyahan. Mamaya na lamang ako bibisita ron. Sagot niya. Saglit akong natigilan. Nangunot ang aking noo at saka nagtatakang nilapitan ng aking asawa at pabiro kong ginawakan ng noo niya. Luma na yan, Han. Wala akong sakit. Hindi lang ako nagtinda ngayon kasi dadating dito yung pamangkin ko. Si Joy, dito na muna siya sa atin at gusto raw magbakasyon dito. Joy? Yung dalagang panganay ng ate Rina mo? Nagtatakang tanong ko. Oo, siya nga. Siguro malapit na yun. Ang sabi ni ate, kaninang alas 5 parang madaling araw yun bumiyahe. Saad ni Mrs. Tumango ako at naupo na sa pagkainan. Kaagad naman akong pinagtimpla ng kape ng asawa ko. Nagpatuloy na rin siya sa pagluluto ng almusal namin. Maya-maya lang din ay bumaba na ang mga anak kong bagong gising lang din. Agad silang naupo sa harap ng mesa. At habang inaantay ang pagkain, ay nagkwentuhan muna kami. Bahagya akong napangiti. Yung mga ganito, ang miss na miss ko na. Palibhasa pareho kaming abala ni Mrs. sa trabaho, kaya bibihira na lang kaming nakakapag-bonding ng kompleto. Pagkatapos magluto ng asawa kong si Mila, naghain na rin siya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-aalmusal nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok sa aming pintuan. Baka si Joy na yan. Sandalit pagbubuksan ko muna ng pinto. Ani ni Mila at saka dali-dali itong tumayo at tumakbo papuntang pintuan. Ilang sandali lang ay pumasok na si Mila at Joy sa aming kusina. Natigilan ako nang makita kong dalagang-dalaga na pala talaga ang pamangkin ng misis ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay 19 anyos na siya. Pero sa ayos, tindig,
At paraan ng pananamit niya ay isa na talaga siyang tunay na binibini. Maganda si Joy. Makinis, maputi, slim, at malakas ang appeal sa mga lalaki. Kahit pa nga sa tulad kong may edad na, ay talagang hindi maiiwasang mapasulyap sa kanya. Palihim ko siyang pinagmasdan. Lalo't nakasuot lang siya ng manipis na sando na kulay lila ng mga oras na yun. Nakamaiksing short lang din siya at nakaladlad ang mahaba, maitim at pinong-pino nitong buhok. Para akong natulala sa aking kinauupuan. Idagdag mo pang parang bigla akong kinapos ng hininga dahil sa presensya ng dalaga. Hindi ko inaasahan na ganito na pala siya ngayon. Noong huli kong makita siya ay ang bata-bata pa niya at ay hilig pang maglaro sa kalye. Ibang-iba sa Joy na nasa harapan ko ngayon. Nang oras na yun, napailing ako bigla. Gusto kong batukan ang aking sarili dahil biglang nalaso ng isipan ko ng mistisang dalaga na nasa aking harapan. Tito Brando, kumusta po kayo? Pasensya na po, dito muna ako makikituloy sa inyo ha. Nakangiting ani ni Joy sa akin. Sabay lapit sa akin at maigpit akong niyakap. Nagulat ako sa kanyang ginawa, lalo na nang maramdaman ko ang kanyang katawan na dumikit sa akin. Mabuti na lamang at bumitaw rin naman siya sa akin kaagad. Baka kung ano pang maisip kong kalokohan. Walang problema iha. Hindi ka naman naiiba sa amin. Tsaka pareho naman kayong maganda lang tita mo kaya okay lang. Biro ko sa kanya. Natawa ang misis ko sa sinabi ko. O siya, bago ang lahat kumain na muna tayo ng umagahan. Sumubay ka na sa amin Joy at alam ko hindi ka pa kumakain. Ani ni Mila sa kanya. Tumayo ako at kumuha ng panibagong plato para sa aming bisita, na ngayon ay nakaupo na sa tabi ko. Nang makabalik ako sa aking upuan, ay muli na rin ako nagpatuloy sa pag-aalmusal. Yun nga lang, natigilan ako ng aksidenteng may dantay niya ang kamay niya sa hita ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Nakita ko ang bahagya niyang pagngisi sa naging reaksyon ko. Ngunit mas nagulat ako nang bahagya siyang humaplos sabay ngiti. Mabuti na lang at di yun napansin ni Mrs. dahil sa sapi ng mesa na nakaharang. Kinabahan ako ng mga oras na yun. Napakapilya pala niya. Hindi man lang to natakot na baka mahuli siya ng asawa ko. Bagay akong napailing pero sa kabilang banda ay aminado kong nadala rin ako. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging abala ang misis ko sa kanyang trabaho sa karinderya. Malapit na kasing magpiesta rito sa lugar namin, kaya marami na naman ang tao at maraming kumakain sa karinderya. Ako naman ay madalas na sa hapon na lamang bumibisita sa mechanic shop ko. Dahil may mga tauhan naman ako ron. Si Joy naman, patuloy pa rin sa pagpapakita sa akin ng kakaibang motibo. Kaya parang naging pagsubok na rin to sa akin sa pang-araw-araw na nakakasama ko siya. May minsan pa nga na habang kumakain kami sa harap ng mesa at nasa harapan ko siya. Wala ang misis ko noon dahil abala sa karinderya kaya kaming dalawa lang ang nasa bahay. Tahimik lang ako noon. Tapos ay bigla akong kinalabit ang paa niya na unti-unting tumataas sa aking shorts. Hindi ako makapaniwalang pilit akong pinapasuko ng isang dalaga na malayo ang edad sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, kung bakit siya ganun.
Hindi ko rin naman siya magawang kausapin tungkol dito, pero minsang naikwento sa akin ng misis ko na nagka-boyfriend na raw ito. Pero 50 anyos ang edad ng lalaki. At nung malaman nga ng mga magulang niya ay pinagalitan raw si Joy at pinaghiwalay sila. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon yun. Nasa salas ako at nanunood ng TV. Wala ang dalawa kong anak at parehong gumala sa mall at hapon pa ang balik nila. Kaming dalawa lamang ni Joy ang nasa bahay. To, Brando, baka pwedeng pakuha ng tuwalya ko sa aking kwarto. Nakalimutan ko lang pong dalhin. Sigaw ni Joy. Bagya pa siyang nakadungaw sa pintuan ng CR. Mula sa kinuupuan ko'y pansin ko kaagad na wala na siyang suot. Lumakas ang tibok ng puso ko. Nagtungo ako sa kanyang silid at kinuha ang tuwalya niyang nakasampay sa likod ng pintuan. Pagkakuha ko noon, dumiretso na ako ng lakad papunta sa CR. Nakasarado na yon kaya kumatok pa ako. Binuksan ni Joy ang pintuan. At ang makita niya ako, ay kaagad niyang binuksan ng todo ang pintuan ng CR. Nanlaki ang mga mata ko nang masilayan ko ang lahat sa kanya. Para akong lalagnatin sa sitwasyon ko. Parang gusto ko nang magpabitag sa nais niya pero alam kong hindi pwede. Grabe ka naman pong makatingin dyan. Nakangising anya ng dalaga. Bagya akong tumawa at sumagot. Ano ba kasi itong ginagawa mo, Iha? Wala naman akong ginagawa. Pa-inosenteng tanong niya. Pero, kung gusto mo pong subukan, ayos lang din naman. Pilyang sabi niya sa akin. At sa puntong yun, doon na ako hindi nakapagpigil. Tuluyan na akong tumuloy ng banyo at kaagad siyang isinandala sa pader. Tsaka sinuyo ng halik na agad naman niyang tinugunan. At sa mga oras na yun, alam ko ang magiging kahihinatnan ng desisyon ko. Pero dinaan ko na lang sa salitang bahala na. Sa isip-isip ko, sa susunod ko na lang iintindihin. At ang mahalaga ay bigyang laya ko rin ang aking uhaw para sa dalaga. Wala namang naging pagtutol kay Joy. Dahil simula pa lang ay siya na ang nagbibigay motibo sa akin. At sa mga sandaling yun, ay binigay lang ni Joy ang lahat ng naisin ko para marating namin ang alapaap. Hinayaan niya akong pagsawaan ko siya sa loob ng banyo. Hindi ko alam kung ilang oras ang itinagal namin doon. Pero nang makontento kami, ay kaagad ko na siyang iniwanan doon dahil baka maabutan pa kami ni Mila. Hindi lang isang beses na may namagitan sa amin ni Joy. Sa tuwing naiiwan kaming dalawa sa bahay, ay dinadala ko siya sa kwarto namin para muling magkasala. Iniisip ko na lang na kaya siya napalapit sa akin ng ganoon, ay para siya ang tumugon sa mga pagkukulang sa akin ng asawa ko sa kama. Kung minsan, pumupuslit pa kami ni Joy at nag-short time sa hotel. Natigil lang ang paglalaro namin ni Joy ng apoy nang matapos na ang kanyang bakasyon. Medyo nalungkot ako roon dahil sigurado kong matagal na ulit bago siya makakabalik. Isang taon na tahimik ang buhay ko pagkatapos ng bakasyon na yon ni Joy. Hindi ko ikakaila na namimiss ko rin siya sa kama. Kaya laking pasasalamat ko nang sa sumunod na taon, pagkatapos ng school year ni Joy ay pinili niyang sa amin ulit magbakasyon. Pagkarating niya sa aming bahay, ay panay kaagad ang pahiwatig niya sa akin. Mabuti naman at bumalik ka pa, Joy. Hindi ka ba nakakulitan sa pinsan mo nung nakaraang bakasyon? Ani ni Mila sa kanya. Hindi naman po, Tita Mila.
Sa katunayan nga po, ay miss na miss ko po siya. Lalo na po tong si Tito Brando na miss ko rin. Sagot niya at bagyang sumulyap sa akin si Joy at kumiti ng makahulugan. Lihim naman akong napangiti rin nang marinig sa kanyang na-miss niya ako. Na-miss ka rin naman namin dito. Kaya salamat at dito mo ulit naisipang magbakasyon. O siya, aalis na muna ako at magtatrabaho lang. Paalam ni Mila. Sa puntong yun, nagkatinginan kami ng makahulugan ni Joy. Dahil alam namin na muli na naman kaming magkakasala. Kaya naman pagkaalis ni Mila, ay agad na kaming dumiretso ni Joy sa kanyang kwarto at muling nagpakasasa. Hanggang sa ngayon, ay wala pa ring nakakaalam sa tunay na nangyayari sa amin ni Joy. At labis ang pagpapasalamat ko dahil nanatili itong lihim. Nananatili kaming lihim. Hanggang nalaman kong nagbabalikan na sila ng nobyo niya. At ramdam ko na rin ang kanyang pag-iwas sa akin. Pati sa text ay di na niya ako sinasagot. Kahit aminado akong nahulog ako sa kanya, ay nagparaya na lang din ako. Dahil kung iisipin ay kabaliwan lang na mahalin ko siya dahil may pamilya na ako. Nagpapasalamat na lang din ako sa kanya dahil minsan ay napaalab niya ang mga malalamig kong gabi. Hanggang dito na lang po ang ating istorya at sana'y napasaya namin kayo.